Good morning mga kaibon. Welcome back ulit sa channel natin, no? Yun, matagal-tagal na tayo hindi nakapag-vlog ng mga ibon natin. Ayan, update lang natin dito sa post arip natin, no? Kumusta na yung inakay nila. Check natin kung ano ng kulay, no? Tagal na rin natin hindi nabubuksan to, eh. Sigurado tumubo na yung balahibo ng mga anak na ito. Tara, check natin mga kaibon. Ayan yung parents nila, no? Yung natin, split opa, post arep, split pale follow, tsaka renewing opa, split pale follow, post arep naman yan. Kato ko lang tayo sa nest box para alam nilang sisilipin natin yung nest box nila, no? Natin. Ito na yung mga ina kayo, mga kaibo na yan. Wala yata nag-positive. Yan, sinawsaw ko na yung kamay ko sa sa patuka. Bago kayo kukuha ng inakay, sawsaw nyo yung kamay nyo sa patuka. Para yun yung magiging amoy ng mga ibon. Ito guys yung isa. Ayan. Green Ewing siya. Tapos red siya sa ilalim, mga kaibon. Ayan, no? Hindi lang wait lang, punta tayo sa liwanag. Ito yung ibon natin, mga kaibon, no? Yung painakay natin. Ayan. Negative pa siya sa red factor, pero kung mapapansin nyo sa ilalim yan, no? Orange yung lumilitaw sa kanya. Ibig sabihin, ayan, magandang pambreed to. Ayan, orange talaga yan. Gagawin natin breeder to, mga kaibon. Hindi pa pwedeng tawagin na red factor daw yung ganito. Nakapagpalabas na tayo dati ng ganito, eh. Ayan, solid yung ulo niya, talagang red na talaga. Pero hindi pa pwedeng tawagin na red factor to, mga kaibon. Kahit orange kahit orange yung lumalabas sa niya, sa katawan niya. Ayan, hindi pa daw pwedeng matawag na red factor. Pero pwedeng gawing breeder na magandang gawing breeder daw to, mga kaibon, no? Nagtanong na ako dati. Yan, pag ito ginawa natin breeder, sigurado maglalabas ng red factor to, mga kaibon. Ayan, tatabi natin to para makapagpalabas naman tayo ng red factor sa mga natin, no? Dito sa iburan natin. Ayan, kunin pa natin yung iba. Ito naman yung isa pa sa painakay natin, no? Negative din. Negative din sa red factor, pero kung makapansin nyo, ayan, orange din yung lumilitaw sa katawan niya, mga kaibon. Ayan, ayan, magandang gawing breeder din to. Pero di yata mag-o-opa sila, hindi yata mag-o-opa. Hindi ko sure kung mag-o-opa. Hindi sila opa. Ayan, dalawang split O5 cock. RF line lang siguro itong mga to, hindi pa sila po sa RF. Pero magandang gawing breeder to, mga kaibon, kasi yung katawan nila orange yung lumilitaw. Kaya tatabi natin itong mga to, mga kaibon. Gagawin natin future breeder natin. Ayan, malilikot yung mga inakay natin, hindi natin mawakan na maayos. Purin pa natin yung isa. Ito naman yung kapatid nilang opaline, mga kaibon. Green Ewing opaline. Ayan, ang ganda rin nito, mga kaibon. Ayan, nag-orange din ng konti yung niya, yung balahibo niya sa ilalim. Ayan, ayan po lang. Sable na sable yung natin. Green Ewing natin opaline. Yan, ito pwedeng cock, pwedeng hen, mga kaibon, no? Kasi split opa tsaka opaline yung parents. Ayan, bali tatlo yung inakay natin. Pagpaparisin natin itong magkakapatid na to, kung sino yung magpapares, sila yung gagawin natin breeder. Parang possible hen to. Ang laki ng ilong niya, yung puti sa ilong niya. Ayan, sa niya ng hen. Pag ganyan kalaki yung puti sa ilong, possible hen siya, mga kaibon. Tsaka yung tuka niya malapad. Ayan.
So yun lang yung mga ano natin, no, mga painakay natin, ayan, no. Ayan, tapos yung dalawa nandun sa ano, ayun, nandun. Bali walang nag-positive sa red factor mga kaibon, no. Yun lang. Hindi pa nag ano, positive. Sayang. Siguro next clutch tignan natin kung mapagpalabas na tayo ng red factor dito sa mga ibon natin, no. Yan lang yung ano natin. Yan na lang yung natirang ibon sa atin mga kaibon. Wala na talagang ibon dito sa ibonan natin, no. Dalawang pares na lang at saka itong isang ano, itong naiwan, may naiwan pang isa eh, yung pasabay sa atin eh, kasi out of town daw yung ano eh, yung tawag dito, yung nagpabili eh. Ayan o, yung tawag dito, albino opa mga kaibon na hen. Ayan o, ganda, albino opa hen. Ayan, tapos dito naman sa ilalim na-splayed leg yung mga inakay na ito eh. Ayan o, tapos nilagyan ko ng brace, nilagyan ko ng ano, no, ano yun, masking tape para ano, maayos sana yung legs nila. Kaya lang na stress yung parents, hindi na nila sinubuhan, kaya na-dead yung mga inakay nila mga kaibon. Yan yung pares natin, mauve tsaka blue na opaline dilute mga kaibon. So yun mga kaibon, no, hanggang dito na lang yung vlog natin. Nag-update lang tayo dito sa ibon natin. Bali ano, yun, tatlo lang pa inakay natin, dalawa na lang naiwan sa breeder natin. Isang pares ng opaline dilute, isang pares ng post RF, no, opa tsaka split opa. Yun, tapos may tatlo tayong inakay. Mabilis lang naman dumami yung mga African lovebirds eh, kasi pag nangitlog na marami to, yun, kadalasan na iniitlog nila 3 hanggang 5 mga kaibon, no. Tapos halos nagpe-purple kasi lahat ng mga itlog ng ano natin, ng mga breeder natin dito, dahil siguro sa mga vitamin na ginagamit natin, no. Ang ginagamit ko kasi na ano, na pampa-fertile, ano lang, yung ang tawag dito, successor pellets. Ginagawa nating powder at saka sinahalo natin sa patuka nila, no. Hinahalo ko sa patuka, tapos yun, para sigurado makakain nila yung successor pellets, nag-iinit sila, kaya nagbi-made sila lagi. Tapos ang vitamin ko naman, hindi na Vitamin Pro yung ginagamit ko eh, kasi wala nang Vitamin Pro doon sa pinagbibilian ko eh. Ang gamit ko Progen Zina, yun, maganda rin siya mga kaibon. Kumpleto na rin, no, kumpleto na rin sa vitamins. Tapos may ano pa, kumpleto, tapos meron pa siyang ano, may tawag dito, probiotics pa, plus probiotics pa yung Progen Z. Kaya yun na lang yung ginagamit natin ano, vitamins sa kanila. Every other day tayo nagbibigay MWF, tapos pag Saturday, Sunday, yun, pure water na lang sila. So yun mga kaibon, hanggang dito na lang yung vlog natin parang yung araw na to. Maraming salamat, ingat, and God bless po sa inyong lahat.